Hindi nagtagumpay ang mosyon ng minority senators kahapon na mag-convene sila ng mas maaga para talakhayin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Camille Samonte. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Nanumpa na si Senate President Cheese Escudero bilang impeachment presiding officer. Ngayong araw naman ng Martes, manunumpa ang lahat ng senador bilang senator judges. Ilan ito sa mga hiniri ni Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros. I most respectfully move, number one, that our legislative business be suspended. Number two, that we already convene as the impeachment court at this very moment. Pero ang motion nilang mag-convene na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte nitong Lunes, hindi lumusot. Yan ay kahit parehong giniit ni Pimentel at Hontiveros ang salitang forthwith na nakasulat sa 1987 Constitution. Ang paglilitis ay dapat agarang simulan, nang walang pag-iwas o iba pang pagpapaliban. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, forthwith means without any delay or without interval of time. The Filipino translation for forthwith is agad. Pero si Senator Alan Peter Cayetano kinwestiyon ang definisyon ng forthwith. Ang forthwith yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Sumuporta naman kay Senate President Cheese Escudero sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla. Hindi raw masasabing dine-delay ang impeachment. 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. Hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Sa gitna ng ilang oras ng debate, namagitan na sa Senator Raffy Tulfo. To solve the impasse siguro, we'll have to put it in a vote whether to convene today or tomorrow. Nagkaroon din ng pagkakataong sumagot sa Senate President Escudero at ang sinisisi niya, Kamara. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon. Tapos tayo ganyan. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Sa huli, nauwi pa rin ang desisyong sa June 11, magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Inihain naman ni Senator Robin Padilla ang Senate Resolution 1371 para ibasura ang impeachment case ni VP Sara. Gate niya, marami pang kailangan talakayin para sa trial. Pero hanggang June 30 na lang ang 19th Congress. Kaya raw malabong matalakay at malitis si VP Sara bago ang katapusan ng buwan. Kaya naman dapat daw na lahat ng articles of impeachment ay ideklarang terminated, alinsunod sa rules of the Senate. Hindi naman pabor ang mga kongresista at House prosecutors sa planong gawin ang impeachment trial sa loob lamang ng 19 na araw mula June 11 hanggang June 30. Sakto yan sa pagtatapos ng termino ng mga nakaupong senador sa 19th Congress. Parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation na evidence. And if you're going to divide it into 7 articles, that really will not be enough time. Gate ni Gutierrez, pwede naman tumawid ang impeachment trial sa 20th Congress. Naniniwala naman sina Senior Deputy Dong Gonzales at Deputy Speaker J.J. Suarez na mananatiling House Speaker si Martin Romualdez hanggang sa susunod na Kongreso. Patunay raw nito ang manifesto of support para sa kanya. 285 congressmen have signed the manifesto of support. And I think that is a true sign of unity
when it comes to the members of the House of Representatives, wherein we want continuity. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa Senado sa live na pagbabalita ni Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ano ba ang inaasahan dyan lalo na mamayang hapon? Cheryl, ilang oras lamang ang nakalilipas ay nagkaroon muli ng kilos protesta dito sa labas ng Senado para ipanawagan pa rin ang anilay na patatagal na, ang medyo lapse na nga na impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Samantala, dito naman sa loob ng Senado, bakante pa sa ngayon ang session hall. Pero 4 p.m. na mamaya manunumpa ang ating mga mambabatas dito sa mataas na kapulungan upang maging senator judges sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos manumpa ang lahat mamaya, opisyal ng tatawaging impeachment court ang Senado. Sa panayam natin kanina kay Senate President Jesus Escudero, kinumpirma niya na una, constituted na ang Senate Court pero hindi pa ito convened. Ibig sabihin, sa ngayon ay ceremonial activities pa lamang ito bago ang paglilitis. Dagdag pa ni SP Cheese, kung magkakaroon daw ng misyon ang session mamaya, patungkol man sa pag-convene ng impeachment or dismissal nito, ang sigurado, ito ay pagbobotohan. Patungkol naman sa resolusyon ni Senator Robin Padilla, hindi pa raw ito nakikita ni Senate President Jesus Escudero, pero kung mayroon man, kailangan dumaan muna ito sa Committee on Justice sang-ayon sa Senate or impeachment rules. Pero asahan pa rin daw ang mas maraming mga debate at tanungat ngayong hapon, lalo na at ilan na lamang ang nalalabing araw para sa pagtatapos ng 19th Congress. Binigyang linaw din kung maaari nga bang tumawid ang impeachment case sa 20th Congress at kinumpirma ni SP Cheese na ito ay target nila na masimulan ang trial sa 20th Congress. May ilan din kasing mga senador na gagraduate na o kasama sa o hindi nakasama sa susunod na Kongreso kaya mahalagang mabigyang linaw din ang usaping ito. Pati naman din kung dapat nga bang mag-inhibit sa impeachment trial ang ilang senador na kaalyado ng mga Duterte. Cheryl, kapapasok lamang na balita, nag-file na si Senate Majority Leader Francis Tolentino para tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa June 30. Bukas naman, June 11, ganun pa rin, opisyal na sisimulan ang trial proceedings at tatrabahuhin naman ng Senate Committee on Rules and Logistics and ang scheduling. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.